Maligayang pagbati sa inyong lahat. Bago tayo magsimula, ipakikilala muna namin ang aming grupo. Kami ang Group 1. Ako nga pala si Jesus Aclary Ducot at aking mga kagrupo na sila Alina May Altura Daulong, Francisco Abaya Bardahe, Mark Justin Da Silva Bangayan, John Paul Reliones Arcala, Mardy Marina Yam Hernandez, Lawrence N. Acapanyado. Ngayon, pag-uusapan natin ang bansang Gresya na tinatawag ding sinilangan ng kaluraning sibilasyon. O diba, bigatin ang titulo? Bakit nga ba sinilangan? Dahil sa kanilang kakaibang kultura na talagang naging batayan ng mga taga-kanluran. Isipin nyo na lang na kung wala sila, wala siguro tayong demokrasya, kundi puro diktaturo siya. Lahat tayo gusto iyon o hindi. Sa kabila ng masalimuot na kasaysayan, yung tipong may mga dayuhang sumakop left and right, abay, napanghawakan pa rin nila ang kanilang tradisyon. Buhusay din sila sa pagpreserba ng kanilang kultura. Para mga lola natin na ayaw pakawalan ang lumang photo album. Hanggang ngayon, kitang-kita pa rin ang impluwensya ng Greece, lalo na sa politika at sining. Kaya naman kung nag-enjoy kayo sa mga art gallery nyo o sa mga politikong nagkatalo-talo, abay, magpasalamat tayo sa mga Gresya. Ang Gresya ay isang peninsula at pulubundukin lupain na napaliligiran ng mga dagat na nagsilbing mga hangganan. Sa kanluran, naroon ang dagat Ionian, sa timog, ang dagat Mediterranean, at sa silangan, ang dagat Aegean. Kumbaga, sa kwarto natin, naka-room partition ang Gresya sa mga dagat na ito. Ang Golfo ng Corinth naman ang nagdudugtong sa halos magkahiwalay na rehiyon ng Peloponnese at Attica. Daan-daang pulo rin ang matatagpuan sa baybayin nito. Animoy mga batong tungtungan patungo sa mismong Gresya. Parang mini-adventure kung gusto mong makarating doon. Ang malaking bahagi ng Gresya ay bulubundukin. Kaya ang pakikipagtalastasan sa pagitan ng mga lungsod-estado noon ay hindi biro. I-imagine nyo mga kaklase, nagkikita lang sila kapag may reunion. Pero nakabuto rin ito dahil napreserba nila ang kanilang natanging kultura. May mga kapatagan din naman sa Gresya gaya ng Thessaly sa Attica, Macedonia sa gitnang Gresya at Messenia sa Peloponnese na nasa timog ng Tangway ng bansa. Parang mga oases ang mga kapatagang ito sa gitnang ng bundok-bundok na lugar ng Gresya. Marami sa mga Griyego ang mga naging mangingisda, marino at mga ngalakal. Siyempre sa malawak na katabigang nakapaligid sa kanila, natural lang na maging mahusay silang manlalakbay. Parang may sariling water park ang bansa nila. Samantalang iba naman sa kanila ay magsasaka, lalo na ang mga nakatira sa kahang pamayanan. Bagamat, bulubundukin naman karamihan sa Gresya at hindi ideal para sa kataniman. May bonus naman, katamtamang klima, kaya swak na swak sa pagtatanim ng wheat, barley, oliba at ubas. Ang mga polis at ang pagsibol ng kabiasang Heleniko. Mga polis, dahil sa madaming bundok at isla ng Gresya, naisip ng mga Griyego, bakit hindi na lang tayo magkanya-kanya? Kaya't nabuo ang iba't ibang lungsod, estado o polis, parang mga barangay na may sariling pamahalaan, batas at kultura, kanya-kanyang trip ba? Kabias ng Heleniko, muling pagbangon ang mga Griyego sa pamamagitan ng kalakalan, nakikipagkaibigan sa ibang kabiasnan, nagkaroon ng mga ambag sa wika, pagsusulat, relihiyon at sining.
Parang tropa mo na maraming alam, di ka mauubusan ng kwento. Ang impluwensya ng hegograpiya sa mga Griego. Pag-usapan natin kung paano naka-impluwensya ang hegograpiya sa pamuhay ng mga sinaunang Griego. Hindi lang ito tungkol sa mga bundok at dagat. Ito ang naging pangunahing dahilan ng kanilang natatanging kultura. Pagkakahati ang pulubuntuging lupain at ang mga dagat ng Gresya ay naging dahilan ng pagkakahati-hati ng mga mamamayan nito. Dahil dito, hindi nagkakaroon ng isang malaking pamahalaan ng mga Griego bagkus nabuo ang mga hiwalay na bawat pulis ay may sariling karakter, ibang batas, kultura at sistema ng pamahalaan. Kalakalan. Ngunit hindi lang naman paghiwalay ang dulot ng kanilang heograpiya. Sa kabila ng pagkakahati, ang mga dagat ay nagsilbing mga daan para sa kalakalan at pakikipag-ugnayan sa ibang mga kultura. Naging mahusay na manlalakbay at mga ngalakal ang mga Griego at sa tulong ng kanilang mga barko. Naabot nila ang iba't ibang bahagi ng Mediterraneo. Dahil dito nakapagpalitan sila ng mga ideya, produkto at teknolohiya sa kanilang mga kalapit bansa. Pagkakakilanlan, ang heograpiya ng Gresya ay nagbigay ng malaking papel sa pagbuo ng pagkakakilanlan ng bawat Griego bilang mamamayan ng kanilang pulis, kung kaya't naging mahalaga sa kanila ang kanilang sariling lungsod-estado. Dito sila nagkaroon ng pagkakakilanlan at sa kanila rin nanggagaling ang kanilang pagkamakabayan. At dito natatapos ang talakayan sa kung paano binigbo at hinubog ng heograpiya ang kabias ng Griego mula sa pagkakabuo ng mga lungsod-estado hanggang sa kanilang kakayaang makipagkalakalan sa buong Mediterranean. Kabias ng Minoan sa Crete. Magandang araw mga kaklase. Ngayon, bibisitahin natin ang unang kabiasnan ng Gresya na sumibol sa pinakamalaking pulo nila, ang Crete. Tinatawag natin itong kabias na Minoan. Mula sa pangalan ng kanilang pinuno, si Haring Minos. Imagine nyo na lang si Minos ang OG na hari ng Crete. Ang Crete ay maunlad na sibilisasyon na kasing tanda ng Ehipto at Mesopotamia. At pagdating sa arkitektura, hindi pa huhuli ang mga Minoan. Ang kanilang mga palasyo tulad ng nasa Knossos ay patunay ng kanilang kahusayan. Ang palasyong ito ay may maraming silid para sa hari, espesyalist pati na rin mga workshop para sa paggawa ng mga produkto. Parang all-in-one building. Tinatayang noong 2500 BCE pa may sarili na silang alpabeto. Hindi lang yan, magagaling din ang kanilang mga artesano sa paggawa ng mga kagamitang mula sa ginto at tanso, tulad ng palayok, alahas at pati mga armas na yari sa bronze. Kaya naman masasabi natin na mga pioneer talaga sila pagdating sa craftsmanship. Kalakalan, teknolohiya at kabuhayan ng Minoan. Sa kalakalan, ang Crete ay nakapesto ng maayos, parang nasa gitna ng lahat. Kaya kontrolado nila ang kalakalan mula Afrika hanggang Europa, pati na rin ang Cyprus, Ehipto, Anatolia, Asia Minor at Mesopotamia. Parang may sariling delivery service. Sa teknolohiya at sining, mga advance sila sa teknolohiya gamit ng copper at bronze para sa sandata at kasangkapan. Hindi lang yan, malupit din sila sa sining, sa arkitektura, pagpipinta at eskultura. Laging tungkol sa kalikasan at palakasan. Parang mga nature lover at sports fan. Sa kabuhayan, pabuhay-buhay lang, nagtatanim ng trigo, ubas, barley, at nag-aalaga ng baka at tupa, at kambing, parang all-around na farmer.
At sa noong 1,400 before Christ era, dumating ang mga Mycenaean mula Peloponnese at sinakop ang Minoan. Parang gi-over agad. Kabias ng Mycenaean sa Crete, ang mga Mycenaean ay galing sa Eurasia at nakarating sa mga Peloponnesus. Gracia noong 2,000 before Christ era. Tinawag silang Mycenaean dahil nagmula sila sa lungsod ng Mycenae. At oo, pinasok din nila ang Aegean. Travel goals. Pinamumunuan sila ng mga mandirigmang hari na nakabangker sa mga citadel. Sa ilalim ng citadel, mga sakahan at nayon, kaya ang estilo nila, mga hari sa taas, mga mamamayan sa baba, literal na mataas ang tingin sa sarili. Ang ganitong struktura ay namayani mula 1,600 hanggang 1,200 before Christ era, kasama ang Tyrrhens at Alans. At si Haring Agamemnon, siya ang pinakaboss sa sinaunang Gresya. Siya ang King of Kings. Dahil maganda ang pesto ng Crete, ang kalakalan dito ay masigla. Kabihas na ng tanso ang drama nila at nagpatayo ng mga magagarbong palasyo. Mahilig din ang mga Mycenaean sa bling-bling, mga alahas at gamit na gawa sa ginto, pilak at tanso. Kabanggahan ng peg, panahong Homer at mga Mycenaean. Ang Mycenaean na tinawag ding panahong Homer ay parang isang kwentong epiko, mga akihan ng bida, at mula 1,600 hanggang 1,100 before Christ era. Sila ang naghari sa Athens. Mahilig sila magtanim ng trigo, barley, oliba at ubas. Nasa kanila rin ang mga gawain tulad ng pagpapastol, paggawa ng palayok, paghahabi, at pagkuha ng langis mula sa oliba. At huwag kalimutan, magaling din sila sa pagpapanday ng bronze at ginto. Luluwas lahat yan. Parang may sariling wall lang ang mga Mycenaean. Nung nakita nila ang mga Minoan, sabi nila, "Uy, astig na sulat at sining nyo ah. Hiramin nga namin." Kaya nahiram nila ang pagsusulat at disenyo ng mga sining ng mga Minoan. Pero dumating ang mga Dorian, nagkaroon ng gulo, at boom! Nakalimutan ng kalakalan, sining at pagsusulat. Panahon ng kadiliman nga ang naging tawag kasi halos wala na iwang alala. 1,100 hanggang 800 before Christ era.